Ito mula General Santos City sa Timog Cotabato matatagpuan ang bayan ng Polomolok. Agad tatambad sa sinumang bisita ang nakakalulang lawak ng taniman ng pinya rito. Nakalatag sa bawat lupalop, sinlayo ng makikita ng mga mata. Mistulang dagat ng pinya ang Polomolok. Dito kasi ang sentro ng operasyon ng Dole Philippines, isang dambuhalang multinational company. Libo-libong mga manggagawa ang bumubuhay sa empresang ito. Sa mga bukid na inikutan namin, hindi nauubusan ng mga taong nagtatrabaho. Gayunpaman, si Nanay Linda lamang ang naglakas loob kumausap sa amin sa kondisyong hindi ipapakita ang kanyang muka sa kamera. Si Nanay Linda ay miyembro ng isang kooperatibang nagbibigay ng trabahador sa Dolefield. 5 taon na siyang manggagawa dito. Takot ako sir kasi wala akong trabaho sir. Pag maalis ako sa trabaho ko, saan kami kukuha ng pagkain sir? Talagang mahirap naman kami. Sa batas, 6 na buwan lang ang kailangan para maregularisa ang isang manggagawa. Pero para sa mga kontraktual tulad ni Nanay Linda, laging nakaamba ang banta ng dismissal. Sa maliit na bahay na ito nakatira si Nanay Linda, kasama ang kanyang asawa at 5 mga anak. Kahit buong araw magtrabaho ang mag-asawa, parehong manggagawa sa Dolefield, hindi pa rin sumasapat ang kanilang kinikita. Kaya ang kanilang hapunan ngayong gabi, kanin at 3 maliliit na piraso ng isda. Mahirap. Kasi hindi namin alam kung ilan ang aming sahod. May mga araw din na wala kaming ulam. Ang pagkain ng mga kabataan ko, naglulugo na ako. Kasi mahirap talaga kami. May mga araw din na naghingi ako ng pagkain sa mga kaibigan ko. Simula daw kasi ng palitan ng kontraktual ang dating mga regular na empleyado ng Dolefield, lumiit ang nauuwi nilang sahod. Pakyawan kasi ang sistema ng pagbibigay ng sahod dito. Sa pakyawan o tonnage system, ang sahod ng manggagawa ay binabatay sa dami ng produktong malilikha o mapoproseso niya sa isang takdang panahon. Ibig sabihin sa tonnage, yung isang manggagawa bigyan ng quota. Pag hindi mo nakuha yung quota, automatic hindi. So, halimbawa, dito sa Dolefield, meron pang mga manggagawa na sahod 150, 100 pesos. Isamantalang yung minimum wage is 224 pesos and 50 centavos. Tulad na makikita sa payslip na ito, hindi umaabot sa minimum ang sahod para sa 5 araw ng trabaho. Ang masakla pa, menos utang sa kooperatiba, 483.11 pesos lamang ang take-home pay ng manggagawang ito. Hindi pa namin pinagtatrabahuan. Nangutang na kami sa co-op namin. Nag-grocery kami, sir, ba? Kasi wala kaming bigas. Ayon kay Joe, 70% na manggagawa sa Dole Philippines o Dolefield ay tinatawag na contractual. Kung ikaw isang contractual workers, yung kumpanya, wala siyang obligasyon sa iyo. Ibig sabihin, kung ano man yung mga problema ng mga contract workers, walang pananagutan yung company. Mababa yung pasahod ng kapitalista, wala siyang mga benepisyo, di katulad ng regular workers na mayroong benepisyo. At the same time, wala silang kasiguruhan sa trabaho. Malaki daw ang natitipid ng isang kumpanya kung mas konti ang mga regular employees. Ayon kay Joe, halos nangangalahati ang gastos ng Dolefield nang palitan ng mga contractual ang dating mga regular. Yung kaming statistics na ginawa noong 1985 na yung total workforce ng Dolefield umabot ng 7,511 regular employees. Na yung money circulation every 15 days umabot ng 15 million pesos every kinsina. Nung nagkaroon ng pagbabago na pinalitan yung regular, pinalitan ng contractual workers, ganun pa rin yung total workforce, umabot na lang ng 7 to 8 million pesos every 15 days. Sinubukan naming makapanayam ang management ng Dole, ngunit sa ngayon, wala raw otorisadong magkomento sa isyong ito. Ang kanilang general manager na si Kevin Davis ay nasa labas pa ng bansa. Sa halip, kami ay tinuro sa mga kooperatiba sa tapat mismo ng compound nila. Kilometer na may experience namin na hindi kaabot ulo certified ang rate is because of the weather conditions and other factors na beyond our control.
hindi naman unfair kasi umuwi ka naman. Pinauwi ka naman. Pero yung sweldo niyo po mababa sa minimum. Ay, hindi dapat, hindi ikaabot ng minimum kasi 3 oras na siya trabaho. Alam kang bigyan mo siya ng 8 oras din. Sa ilalim ng batas, pinapayagan ng sistemang tinatawag na job contracting. Gayunpaman, may mga malinaw itong panuntunan. Ayon sa Department Order No. 10-3 ng Department of Labor and Employment, una, dapat maging independyente ang kontraktor sa kumpanyang binibigyan nito ng serbisyo. Pangalawa, ang kontraktor ay dapat may substantial investment or capital para magampanan ang trabaho. At pangatlo, hindi maaaring gawin ng kontraktor ang trabahong ginagawa rin ng mga regular na empleyado. Kapag hindi umayo ng isang kontraktor dito, maituturing itong labor-only contracting na siya namang ipinagbabawal ng batas. Saka yung supervision sa paggawaan, direkta mismo doon sa management ng Dolphin, hindi pa doon sa kontraktor. Ibig sabihin, naging dami lang yung kontraktor. Kasi maraming lumalapit sa atin. Halimbawa, pag tinanggal sila, maraming lumalapit sa atin. As to tenure, hindi naman namin, wala mang tinanggalay, walang matanggal sa COP. Kasi for as long as you are a member, kung gusto pa niyo maging membro ng kooperatiba, voluntary yan. Depende sa iyo kung mag-resign ka, maghawak, mag-alis ka sa kooperatiba. Mayroon ding contractual worker na kung tawagin ay reliever. Sila di umano ang pumapalit sa mga nag-a-absent o nagkakasakit na regular employee. Makikitang napakahaba ng pila sa labas ng dole para sa trabahong ito. Ayon kay Joe, hindi basta tagapamalit ang mga reliever na ito. Planado at nakaprograma ang trabahong ibinibigay sa kanila. Nag-utilize yung Dolphin Company doon lamang sa 4 na departamento sa industrial department, hindi pa kasali yung agriculture, na 1,600 nag-a-average every day. Ibig sabihin, day and night shift. So kung titingnan natin, yung 1,600, hindi sa reliever, kundi kasali siya sa core manning ng workforce. Maagang gumigising si Nanay Linda para makapagtrabaho sa bukid. Kaunting ayos ng buhok at himalang nag-lipstick pa. Dala niya ang malaking salakot na panangga sa matinding init ng araw. Hindi siya kumakain ng agahan at kumakalam na naman ang kanyang sikmura. Kabalintunaan ng isang manggagawang tulad ni Nanay Linda ay naghihirap at nagugutom sa gitna ng mistulang kasaganaan. Noong 2004, halos 40% ng fruit and vegetable export ng Pilipinas ay nanggaling sa produksyon ng Dolphin. Mula 1995 hanggang 2005, tumaas ng 382% ang halaga ng mga assets ng Dolphin mula 4.283 billion hanggang 15.503 billion pesos. Ang plantasyon ng Dolphin ay sumasaklaw sa 77% ng lupang agrikultura ng Polo Moloc. Dahil halos puro pinya ang tinatanim, 87% ng pangangailangang bigas ng Polo Moloc ay ini-import pa. Samantala dito mismo sa planta ng kumpanya, isa-isa nang pumapasok ang mga unipormadong manggagawa ng pabrika. Sa labas, marami ang nangangampanya sa kanila, namimigay ng polyeto at nagpapatugtog ng malalakas na jingle. Nalalapit na ang eleksyon at nililigawan na ang boto ng mga manggagawa. Hindi na umaasa si Kadjo sa kalalabasan ng eleksyon. Sino ba yung gumawa ng batas? Mga kongresista, mga senador. Saan galing yun? Hindi naman galing yun sa manggagawa. Ibig sabihin, kung mayroong magbatas na ginawa doon, hindi pa rin pabor sa manggagawa. Kasi yung interest na dala-dala ng mga kongresista, hindi naman interest ng manggagawa. Hindi siya masisisi sa ganitong pagtingin. Ang sistema ng pakyawan at ang tila mahinang batas ukol sa job contracting ay may legal na patakaran na hindi nakakatulong sa sitwasyon ng mga manggagawa dito. Masusolusyonan kaya ang mga ito sa darating na eleksyon? Naghahiram kami ng bigas, hanap ako ng hanap. Pero nag-ano ako sa Panginoon, nag-trust ako na sana may maawa lang sa akin.